Isang maligayang pagbati po sa lahat po ng naaabot ng programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Minsan pa ay samahan po ninyo kami sa pagtalakay sa mga aral ng Diyos na aming sinasampalatayanan. Bago po ang gagawin po naming pagtalakay ay nais lamang naming batiin ang distrito po ng Lanao, partikular na po ang lokal po ng Lugait. Maligayang panonood po sa inyo. Mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo ay nagpupuri at buong pusong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na sa kabila po ng mga matitinding suliranin ng tao na nararanasan sa buong daigdig ay namamalagi pa rin sa matibay na pananampalataya at masisiglang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Maaring ito po ay palaisipan sa marami. Bakit daw po ang Iglesia ni Cristo ay patuloy pa ring nagsisikap sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa kabila ng pinagdaraanan ng sangkatauhan sa kasalukuyan? Bakit po ipinagpapasalamat ng Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Diyos na patuloy na naisasagawa ang mga masisiglang paglilingkod sa Kanya sa kabila po ng mga kalamidad at mga salot? Ano lamang po ang pinatutunayan po nito? Ang babasahin po namin sa inyo ay pahayag po ni Apostol Pablo na isa po sa mga namahala sa Iglesia ni Cristo sa dako ng mga hentil noong unang siglo at sugo ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa Colosas 2:6 hanggang 7, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Mga mahal na kaibigan, sa pahayag po na ito ni Apostol Pablo ay mayroon po siyang tinutukoy na mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon. Papaano po natin sila makikilala? Sila po yung mga tinutukoy niya na nangauugat at nangatatayo sa ating Panginoong Jesucristo. Alin po ba ang itinayo sa ating Panginoong Jesucristo? Kung babasahin po natin ang nakasulat sa Mateo 16:18, ang itinayo sa ibabaw ng batong si Kristo ay walang iba kundi ang kanyang iglesia, na ang pangalan po ng tunay na iglesia na nakatayo sa Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo. At yan po ang ating mababasa sa Roma 16:16. Ano po ba ang katangian ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ayon po kay Apostol Pablo, sila po'y matibay sa pananampalataya. Marapat lamang po na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay talagang matibay sa pananampalataya sapagkat sa ating Panginoong Jesucristo sila nakatayo. Kaya ang pagiging matatag sa pananampalataya sa kabila po ng matitinding problema ang ikakikilala sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Ito po ang dahilan, mga mahal na kaibigan, kaya sumasagana ang pagpapasalamat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kahit pa sa mga panahon ng napakahirap na sitwasyon tulad ng dinaranas sa buong mundo sa kasalukuyan. Ano po ba ang katunayan ng pagiging matatag sa pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Palibhas ay nakatayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang babasahin po natin ay ang nakasulat dito po sa unang Korinto 15:58. Pakinggan po natin ang sinasabi ng apostol na si Pablo. Kaya mga mahal na kapatid, maging malakas, matatag, matibay kayo at huwag matitinag. Lagi kayong gumawang may kasiglahan para sa Panginoon, sapagkat alam ninyo na anumang ginagawa ninyo para sa Panginoon ay hindi kailanman walang kabuluhan. Mga kaibigan, ito po ang inaasahan sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang maging malakas, matatag at matibay. Ano po ba ang ikakikilala sa kanila? Lagi niya silang gumagawang may kasiglahan para sa Panginoon. Pagka po sinabing laging gumagawa, kahit ano pong sitwasyon, kahit mabigat ang problema, hindi po sila kayang tinagin ng anumang suliranin sapagkat ang mga tunay na Iglesia ni Cristo ay nakatayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang kanilang pag-asa? Ang sabi kanina sa binasa natin, anuman ang wikang ginagawa ninyo para sa Panginoon ay hindi kailanman walang kabuluhan.
Mga kaibigan, ayaw po natin na ang mga ginagawa natin ay mauwi lang sa walang kabuluhan. Subalit may mga pagkakataon po, di po ba, na ang isang bagay na pinagbuhusan natin ng isip, lakas, buong makakaya, subalit sa bandang huli ay mawawalan din lang ng kabuluhan. Ayaw nating mangyari yon. Subalit, tandaan po natin, ang mga gawa na bunga ng tunay at matatag na pananampalataya na ito ang gawa para sa Panginoong Diyos ay hindi kailanman walang kabuluhan. Bakit po kaya hindi mawawalan ng kabuluhan ang mga gawa para sa ating Panginoon? Ano po ba ang saligan ng pananampalataya ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo kaya marapat lamang po na maging matatag o matibay sa pananampalataya? Dinggin naman po natin ang nakasulat dito po sa Kolosas 1:23, ganito po ang ating mapapakinggan. Ang tanging kondisyon ay lubos ninyong sampalatayanan ang katotohanan. Matatag at mahigpit na pinaninindigan ito. Matibay sa Panginoon. Kumbinsido sa mabuting balita na namatay si Jesus para sa inyo at hindi kailanman nagbabago ang inyong pagtitiwalang ililigtas niya kayo. Mga kaibigan, ang matibay po na pinagsasaligan ng pananampalataya ng Iglesia ni Cristo ay ang katotohanan. At ang katotohanan pong yun ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos, gaya po ng nakasulat sa Juan 17:17. Alin po ba ang katotohanan na siyang pinaninindigan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sila ang wikay kumbinsido sa mabuting balita na namatay si Jesus para sa inyo. Mga kaibigan, marami po ang umaangkin na kabilang po sila sa mga taong nasakop ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo o natubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Subalit ang pinatunayan po na tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia ni Cristo at yan pong nakasulat sa Gawa 20:28. Gaano po ba kahalaga na makabilang ang tao sa Iglesia ni Cristo o sa mga taong tinubos ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi lamang po matatamo ang karapatan sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nakasulat po yan sa Hebreo 9:14. Kundi higit po sa lahat ay makatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan sa puot ng Diyos o sa araw ng paghukom. Nakasulat naman yan sa Roma 5:9. Mga kaibigan, ang katotohanan pong ito ang siyang lubos na sinasampalatayanan naming mga Iglesia ni Cristo. Kumbinsido po kami sa katotohanan ng sinasabi ng Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa Iglesia ni Cristo. At ang Iglesyang ito ang tiyak na ililigtas niya pagdating ng araw ng paghukom. Ito po ang lubos na ipinagpapasalamat namin sa Panginoong Diyos. Kaya kahit po napakahirap man po ngayon ang kalagayan ng daigdig, lalo na sa kasalukuyan ay namamalagi pa rin kami sa Iglesia ni Cristo. At matatag ang aming pagtitiwala sa pagtatamo ng kaligtasan na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, bakit po napakahalaga po para sa amin na kami po ay manatiling matatag at matibay sa aming pagka-Iglesia ni Cristo? Alamin po muna natin, papaano po ba ipinakikilala ng Biblia kung sino naman ang hindi matatag o matibay? Ang babasahin po natin ay mismong pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ay nakasulat sa Mateo 7:26 hanggang 27. At ang bawat isa na nakikinig sa aking mga salitang ito at hindi isinasagawa ay matutulad sa isang taong mangmang, hangal, na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at bumagsak ang ulan at dumating ang mga baha at humihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon at ito'y bumagsak at matindi at lubos ang pagbagsak nito. Sa talatang binasa po natin, ay mayroon pong binabanggit ang ating Panginoong Jesucristo na isang taong mangmang o hangal sapagkat itinayo niya yung kanyang bahay sa buhanginan. Sa makatwid, hindi po matatag, kundi napakahina ng kanyang pundasyon. Sino po ba ang itinulad ng Panginoong Jesucristo sa taong mangmang? Sila po ang mga nakinig lang sa kanyang salita, subalit hindi naman sinunod ang mga napakinggan. Kaya ang matatag po
o ang matibay yung mga nakikinig. Hindi lang nakikinig, kundi sinusunod ang mga aral ng ating Panginoong Diyos. Samantalang magiging mahina naman ang hindi sumusunod. Ito pong dahilan at ang mga tunay na Iglesia ni Cristo ay patuloy na sumusunod sa mga aral ng Diyos na laging itinuturo ng pamamahala ng Iglesia. Ano man po ang sitwasyon. Gaano po ba kasama kung halimbawa ay mahulog sa kalagayang mahina dahil sa hindi niya sinunod ang mga aral ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi po sa binasa po natin kanina, at bumagsak ang ulan at dumating ang mga baha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yon at ito'y bumagsak at matindi at lubos ang pagbagsak nito. Hinding-hindi po papayag ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo na mahulog sa ganitong kalagayan. Kaya kahit matindi pa po ang mga pagsubok, ang isang tunay na Iglesia ni Cristo ay mamamalaging matibay sa kanyang pagka-Iglesia ni Cristo. Bakit po? Gaano po ba kasama ang mahiwalay sa pagka-Iglesia ni Cristo? Basahin po natin ang pahayag po ng ating Panginoong Jesucristo po mismo na nakatala naman po sa Juan 15:5 hanggang 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Malibang ang sinuman ay manatili sa akin, siya ay itatapon tulad ng sanga at ito ay natutuyo. Kanila itong tinipon at itinatapon sa apoy at ito ay sinusunog. Maliwanag po sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na malibang ang sinuman ay manatili sa akin, siya ay itatapon tulad ng sanga at ito ay natutuyo. Ano ang gagawin sa mga sanga na hindi nakapanatili sa puno o sa ating Panginoong Jesucristo? Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, sila'y tinipon at itinapon sa apoy at ito ay sinusunog. Sa makatwid, hindi po maliligtas ang tao na hiwalay sa Panginoong Jesucristo. Wala na pong bibigat pa po sa magiging pagbagsak ng tao kung hindi siya maliligtas. Kaya napakahalaga po na ang tao ay namamalaging nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pinagtularan po ng mga nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo ay yaong mga sanga na nakaugnay sa Kanya bilang puno. Sa iba pong pagtutulad ng Biblia, ang mga taong may kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo ay ang mga nasa Kanyang katawan o iglesia na Kanyang pinangunguluhan. Gaya po ng nakasulat sa Colosas 1:18. At ang pangalan po ng iglesyang yun na kanyang pinangunguluhan ay walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo, gaya po ng nakasulat sa Roma 16:16. Ito pong dahilan kaya ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay matibay na nanghahawak sa pananampalataya o pagka-Iglesia ni Cristo. Sa pamamagitan po nito ang ikapagkakaroon ng tunay at matibay na kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit kung mahina ang pananampalataya, ay madali siyang mahihiwalay o matatangay ng mga huwad o maling aral. At yan ay pinatutunayan ng Biblia. Nakasulat po dito sa Efeso 4:14. Pakinggan natin ang pahayag po ng apostol na si Pablo. Dapat tayong tumigil sa pag-astang parang mga bata. Hindi natin dapat payagan ang mga taong mapanlinlang na dayain tayo sa pamamagitan ng kanilang huwad na mga aral, na tulad ng mga hangin na inihahagis tayo kung saan-saang dako. Sana napansin po ninyong pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, dapat tayong tumigil sa pag-astang parang bata. Ang bata po kasi ay mapaniwalain o gullible sa English. May mga pagkakataon kahit mali na po ang sinasabi sa kanila ay pinapaniwalaan pa rin ng bata. Kaya madali pong madaya. Hindi po ba't kapag ang tao ay nadaya ay malaking perwisyo po yun sa kanya? Lalo pong malaking perwisyo kung madadaya siya ng mga maling aral at magbubunga sa kanya ng maling pananampalataya. Kaya tinuturuan po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na makarating sa maturity, sa pagkaunawa at pananampalataya sa mga aral ng Panginoong Diyos. Pagka po kasi matured,
matured na po sa mga aral ng Diyos. May mga bumangon man po na mga bulaang tagapangaral, naghahasik ng mga hidwang aral, sinisiraan ng katotohanan ng nakasulat sa Biblia, hindi po siya patatangay sa gayon. Manapay makapaninindigan siya sa panig ng tunay na pananampalataya. Hinding-hindi siya hihiwalay sa kanyang pagkaiglesia ni Kristo. Sa kabilang dako naman, ano naman po kaya ang dahilan ng ikahihiwalay sa iglesia ni Kristo? Na ito po ang hindi papayagang mangyari ng isang tunay na kaanib sa iglesia ni Kristo. Yan naman po ang ating sasagutin sa aming pagbabalik. Mamalagi po kayong nakasubaybay. Ano man po ang mangyari, ang isang tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo ay mananatiling matibay sa kanyang pagka-Iglesia ni Kristo. Ito po ay sapagkat sinasampalatayanan po namin na sa pamamagitan po nito ay matatamo ng tao ang tunay na kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, ang mga pangakong pagpapala ng ating Panginoong Diyos, lalo na po ang pangakong kaligtasan sa araw po ng paghukom. Subalit, ano naman po kaya ang dahilan ng ikahihiwalay sa Iglesia ni Kristo? Nakagaya po ng nabanggit po namin kanina, hindi po yun papayagang mangyari ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang babasahin po namin ay pahayag po mismo ng ating Panginoong Jesucristo na nakatala sa Marcos 4:15 hanggang 19. Ang ilang tao ay katulad ng binhing nalaglag sa tumigas na lupa sa daan. Pagkatapos nilang marinig ang salita, ay inagaw ni Satanas ang itinanim sa kanila. At ang ilan ay katulad ng binhing lumapag sa graba. Noong una nilang marinig ang salita, tumugon sila ng may malaking kasabikan. Subalit, may gayong mababaw na mapagtatamnan ng pagkatao. Anupat unti-unting maglaho ang damdaming iyon at dumating ang kahirapan, walang maipakitang anumang bunga. Ang binhing inihasik sa mga damong ligaw ay sumasagisag sa mga nakarinig ng balita tungkol sa kaharian. Subalit, nadaig ng mga alalahanin tungkol sa lahat ng bagay na kailangan nilang gawin at lahat ng bagay na nais nilang makamit. Nadaig ng stress ang kanilang narinig at wala itong naging resulta. Sa binasa po natin ay may binanggit po ang ating Panginoong Jesucristo na mga tao na pagkarinig ng salita ng Diyos ay inagaw ni Satanas ang binhi o salita ng Diyos na itinanim sa kanila. Kasi ang trabaho po ng dyablo ay alisin o papag-alinlanganin ang tao sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Hindi ba't ganun ang ginawa niya sa unang mag-asawa na sina Adan at Eva? Alam ng marami sa atin ang naging kasaysayan po nila. Ginamit na kasangkapan ni Satanas ang ahas para baliktarin ang iniutos ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Ikinabuti po ba nila ang naging paglabag nila sa ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos sa kanila? Alam po nating iyon ang kanilang ikinapahamak. Marami pong maaring gamiting kasangkapan si Satanas. Lalo na sa modernong panahon ngayon ay napaka-popular ng social media. Lalo na't nauuso yung tinatawag na fake news. Kinakasangkapan din yan ni Satanas para maghasik ng kasinungalingan. Maaari din niyang kasangkapanin ng sitwasyon na dumarating sa ating buhay, katulad ng kahirapan at iba't ibang mga alalahanin. Kaya ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa binasa natin kanina, nadaig ng stress ang kanilang narinig. Maaring na-stress sa mga problema sa pamilya, sa trabaho, at sa marami niyang intindihin. Kaya kung mababaw ang pagkakatanim ng mga salita ng Diyos sa kanilang puso, talagang madadaig po yun. Kumbaga sa pananim na hindi nag-ugat, madali pong mabubunot. O kaya naman sa gusaling mahina ang pundasyon, tiyak na babagsak, lalo na pagka may bagyong dumating. Di po ba? Subalit sa panig po ng mga tunay na Iglesia ni Kristo ay hindi kailanman patatangay sa anuman o sino bang kakasangkapanin ng dyablo. Maninindigan siya sa mga aral ng Diyos na laging itinuturo ng pamamahala sa Iglesia. Bakit po? Gaano po ba kasama kapag nadaig ng dyablo? Ano po ba ang motibo ng dyablo
Kaya gusto niyang papag-alinlanganin ng tao sa mga aral ng ating Panginoon Diyos. Pakinggan naman po natin ang nakasulat dito po sa Lucas 8:12. Pahayag pa rin ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang binhing nalaglag sa tabi ng daan? Iyon ay katulad ng mga tao na pinakikinggan ng aral ng Diyos. Ngunit dumarating ang dyablo at inaalis ang kanilang isipan sa itinuro upang ang mga taong iyon ay huwag maniwala sa aral at maligtas. Ayaw po ng dyablo na maligtas ang tao, kaya nagtatanim siya ng pag-aalinlangan sa puso ng tao. Hindi ba't ibang-iba sa gustong mangyari ng ating Panginoong Diyos? Kasi ang nais ng ating Panginoong Diyos, maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Yan po'y nakasulat sa unang Timoteo 2:3-4. Kaya mga mahal na kaibigan, wala po kaming katigil-tigil na ipangaral po sa inyo ang mga katotohanan ukol sa ikaliligtas ng tao sa araw ng paghukom. Sapagkat ang gusto ng Diyos, malaman lahat ng tao kung papaano po maliligtas ang lahat ng tao. Ginagawa po namin ito. Udyok ng aming damdamin na masunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sapagkat yun po ay totoong nakasisiya po sa Kanya na ang tao ay maligtas at malaman niya ang tunay, ang katotohanan kung papaano siya maliligtas. Kaya muli po kaming nananawagan sa aming mga taga-subaybay, nawa po, buksan po ninyo ang inyong pangunawa at damdamin sa mga aral ng Diyos na ibinabahagi po namin sa inyo. At sa panig naman po ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, lagi tayong pinaaalalahanan ng ating namamahala, ang kapatid na Eduardo Manalo, na panghawakan po nating matibay ang ating pagkaiglesia ni Cristo anuman ang mangyari. Yakapin po nating mahigpit ang tunay na pananampalataya na bunga ng pangangaral ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Sundin po nating masikap ang mga aral ng Diyos sapagkat yun po ang ating ikatatatag. At yan po ay mababasa po natin sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Mateo 7:24-25. Kaya ang bawat isang nakikinig sa aking mga salitang ito at isasagawa, sinusunod ang mga ito, ay matutulad sa isang taong matalino, maingat, praktikal, marunong, na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at bumagsak ang ulan, at dumating ang mga baha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na iyon. Subalit, hindi bumagsak, sapagkat itinayo ito sa ibabaw ng bato. Kanino po itinulad ng Panginoong Jesucristo ang mga matitibay na kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, matutulad sa isang taong matalino, maingat, praktikal, marunong, na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Hindi po ba't ang itinayo sa ibabaw ng batong si Kristo ay walang iba kundi ang kanyang iglesia o ang iglesia ni Kristo? Kaya dumating man po ang pagkakataon na ang isang tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hampasin ng mga unos ng buhay, ay hindi niya isusuko ang kanyang pananampalataya. Maninindigan siya sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Bakit po kailanman hindi po babagsak ang mga naninindigan sa pagkaiglesia ni Cristo at sa pagsunod sa mga aral ng ating Panginoong Diyos? Ito pong dahilan. Pakinggan po natin. Mismo ang Panginoong Jesucristo ang may pahayag dito po sa Juan 14:21 at 23. Ang tao na taglay ang aking mga utos at iniingatan ng mga ito ay siyang tunay na umiibig sa akin. At sino mang tunay na umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at iibigin ko rin siya. At ipakikita, ihahayag, patutunayan ang aking sarili sa Kanya. Ipakikita kong maliwanag ang aking sarili sa Kanya at gagawin ang aking sarili na tunay sa Kanya. Sumagot si Jesus, kung ang isang tao ay tunay na umiibig sa akin, iingatan niya ang aking salita, susundin ang aking turo,
at iibigin siya ng aking Ama, at kami ay lalapit sa Kanya at gagawin siyang aming tahanan, tirahan na tatanging tirahang dako. Ang nag-iingat po o sumusunod sa mga salita ng ating Panginoong Diyos at ng Panginoong Jesucristo ang tunay po na umiibig sa kanila. Napakahalaga po noon, di ba? Ang sabi nga po ng Panginoong Jesucristo, iibigin siya ng aking Ama at kami ay lalapit sa Kanya at gagawin siya na aming tahanan. Ito po ang larawan ng katatagan ng mga tunay na Iglesia ni Cristo. Ito po ang aming inspirasyon. Katulad din po ninyo, nakakaranas din po kami ng mga bagabag. Nalulungkot din po kami sa mga problemang nangyayari. Naapektuhan din po kami ng mga mabibigat na mga nagaganap sa buong mundo. Subalit, mga mahal na kaibigan, sa bawat araw po na dumadaan sa aming buhay, ay napakarami pa ring dahilan upang patuloy kaming magpasalamat sa Panginoong Diyos. Ang higit po na ipinagpapasalamat po namin sa Diyos na sa kabila po ng pandemyang ito ay patuloy pa rin niyang ipinagkakaloobang lakas sa kanyang mga hinirang upang mamalagi po kaming maging matatag sa aming pagkaiglesia ni Kristo na itinataguyod po namin ang aming masiglang pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Sa amin pong mga kaibigan na hindi pa po kanib sa Iglesia ni Kristo, dalangin po namin sa Panginoong Diyos. Sana po makasama na po namin kayo sa tunay na Iglesia ni Kristo. At sa lubos na pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mananalangin po tayo. Panginoon na aming Diyos, pinupuri po namin ang napakabanal mong pangalan. Nagpapasalamat po kami ng marami. Muli mo pong kinasangkapan ng programang ito upang minsan pa'y maihayag ang iyong mga kalooban. Maipaunawa sa marami naming mga kaibigan ang dahilan ng aming masaganang pagpapasalamat sa iyo sa pagkakatawag mo sa amin sa iyong iglesia, sa pag-asang ipinagkaloob mo sa iyong bayan, lalo na po sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya mabibigat man po ang mga pangyayari sa kasalukuyan, na lalo pa pong pinabibigat ng pandemya. Panginoong Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Matatag ang iyong mga lingkod na patuloy kaming matibay sa aming pagkaiglesia ni Kristo. Ang dalangin po namin, aming Diyos, maawa ka na po sa aming mga kaibigan. Dito po namin sila makasama sa iyong bayan. Hindi lamang maisagawa po namin ang tunay na paglilingkod sa iyo, kundi makasama po namin sa iyong mga pangako, higit sa lahat sa pagtatamo ng biyayang kaligtasan. Panginoon po namin Jesucristo, lumalapit din po kami sa iyo. Pakilapit sa Ama ang aming mga panalangin at patuloy naming tanggapin ang iyong pagpapalakas alang-alang sa ikatitibay po ng aming pananampalataya. Panginoong Diyos, buo ang aming tiwala. Mamamalagi ang basbas mo po sa buong iglesia sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo Manalo. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan po ng Panginoong Jesucristo, dakila po naming tagapagligtas. Amen.